Alam mo ba na posibleng nasa sinaunang panahon pa ang sikreto sa pagharap sa pinakamalalaking hamon sa buhay? Isipin mong kaya mong salubungin ang anumang pagsubok na parang walang kahit anong kayang gumambala sa kapayapaan mo. Parang may taglay kang lihim na lakas, di ba? Pero hindi ito katang-isip o pantasya. Ang superpower na yan ay galing sa isang pilosopiyang umusbong mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas at hanggang ngayon epektibo pa rin. Ito ang Stoicism, isang sinaunang pananaw sa buhay na nagsasabing hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari, pero may lubos tayong kapangyarihan kung paano tayo tutugon sa mga ito. Sa panahong parang walang kasiguruhan kundi ang mismong kawalang kasiguruhan, baka ito na nga ang hinahanap nating sandigan. Pero heto ang tanong, paano kung ang Stoicism ay hindi lang pala para sa mga palaisip, kundi para sa mga nais kumilos? Ito ay tungkol sa pamumuhay na may saysay, tibay ng loob at tunay na kaligayahan kahit gaano pa kagulo ang mundo sa paligid mo. Hindi ito pagtitimpi ng damdamin, kundi pag-unawa sa mga ito. Hindi ito pag-iwas, kundi tamang pakikitungo para maging mas buo, mas payapa, mas masaya ang buhay mo. Kung ikaw ay nasa gitna ng stress o dumaraan sa matinding pagsubok o simpleng naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa araw-araw, nandito ka sa tamang lugar. Ngayong araw sisilipin natin ang karunungan ng Stoicism, kung paanong isang sinaunang pananaw ay makatutulong pa rin sa modernong pamumuhay natin ngayon. Hindi lang sa iniisip mo, kundi sa paraan ng pamumuhay mo. Kung handa ka nang simulan ang pagbabagong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video na ito. Samahan mo ako hanggang dulo, walang skip, dahil bawat saglit ay hakbang patungo sa isang mas matibay at mas makabuluhang ikaw. Nasubukan mo na bang maipit sa EDSA habang tumataas ang inis mo bawat minutong nasasayang? O kaya, habang nagsuscroll ka sa phone mo, may nabasa kang comment na biglang sumira sa araw mo? Normal lang yan. Sa dami ng maliliit na inis sa araw-araw, minsan parang walang katapusan ang tukso sa pasensya natin. Pero may isa kang matututuhan sa Stoicism na pwedeng baguhin ang pananaw mo sa lahat ng yan. Prinsipyo numero 1. Ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Matagal ng aral ito, buhat pa noong panahon ng mga sinaunang Griego at Romano. Isang makapangyarihang pananaw na kayang baguhin ang takbo ng iyong pag-iisip. Isang pilosopong Griego ang nagsabing, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Isipin mo yon, traffic, masungit na panahon, o masasamang komento, lahat iyan wala sa ating kontrol. Hindi natin sila kayang baguhin, pero may kapangyarihan tayong piliin kung paano tayo tutugon. Maging sa makabagong psikolohiya, kaayon din ang aral na ito. Isang tanyag na psychiatrist ang nagsabi, hindi ako ang mga nangyari sa akin. Ako ay kung ano ang pinili kong maging. Ang diwa ng Stoicism ay ito. Ang tunay na lakas ay nasa sarili nating isipan, sa ating reaksyon, sa ating kilos. Isipin mong nasa gitna ka ng matinding traffic. Late ka na sa meeting. Pwede kang mairita, bumusina, at mainis. Pero may ibang option ka rin. Huminga ng malalim, tanggapin ang sitwasyon, at gamitin ang oras para makinig sa podcast o paboritong kanta. Hindi nawala ang traffic, pero nagbago ang pananaw mo. At dahil dito, nabawasan ang inis at mas gumaan ang araw mo. Ang prinsipyong ito ay hindi lang para sa traffic. Mahalaga rin ito sa pagtupad ng mga pangarap, sa pag-aalaga ng relasyon, at sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sabi nga ng isang Romanong emperador, ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito,
doon mo matatagpuan ang tunay na lakas. Kaya kapag gulong-gulo na ang isipan mo, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay kaya kong kontrolin? Kung hindi, bitawan mo. Ituon ang sarili sa kung anong kaya mong gawin. Dahil sa sandaling magbago ang isip mo, magbabago rin ang kalidad ng buhay mo. Hindi ito madali, pero araw-araw na pagsasanay ay susi. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa unti-unting pag-unlad. Kapag natutunan nating ituon ang pansin sa kaya nating baguhin, hindi lang tayo basta nabubuhay sa gitna ng problema. Natututo tayong yumabong sa kabila nito. Prinsipyo 2. Yakapin ang mga hamon bilang pagkakataon. Maaring magmukhang hindi ka pani-paniwala, tinuturuan tayo ng ating kultura na ituring ang mga problema bilang hadlang. Ngunit ang mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay hinihikayat tayo na baguhin ang pananaw na ito. Kapag ang buhay ay nagbigay ng pagsubok, huwag magtanong ng bakit ako. Tanungin ang sarili, ano ang maaari kong matutunan? Ang pagbabagong ito sa ating pananaw ang siyang magpapabago ng laro. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at Stoic na pilosopo, ay sumulat sa kanyang mga personal na akda. Ang hadlang sa aksyon ay nagpapausad sa aksyon. Ang nakaharang sa daan ay nagiging daan. Ibig sabihin nito, ang bawat hadlang, gaano man ito kahirap, ay hindi lamang sumusubok sa ating tibay, kundi nagtuturo din sa atin ng mga mahahalagang aral. Ang pagtuklas ng kabutihang dulot ng mga pagsubok at paggamit nito upang mapaunlad ang sarili ay isang mahalagang hakbang. Hindi lamang ito isang sinaunang pilosopiya, kundi isang pananaw na pinapahalagahan din ng mga makabagong palaisip. Sinabi ni Carl Jung, ang sikat na psychologist, ang hindi mo tinatanggap ay siyang patuloy na magpapatuloy. Kapag lumalaban tayo sa mga hamon, binibigyan natin sila ng mas maraming kapangyarihan sa atin, ngunit kapag tinanggap at natutunan natin ang mga ito, malalampasan natin ang mga pagsubok. Ang Stoic na pananaw ay tungkol sa pagbabago ng mga hamon upang maging hakbang patungo sa pagiging mas malakas at mas matalino. Gawin nating praktikal. Sabihing ikaw ay paulit-ulit na nare-reject sa mga aplikasyon sa trabaho. Madali itong magdulot ng kalungkutan at pagdududa sa sarili. Pero paano kung ituring mo ang bawat rejection bilang feedback? Maaring may isang kasanayan kang kailangang pagbutihin o isang bagong estratehiya na dapat subukan. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nagiging pagkakataon ng rejection para sa personal na pag-unlad sa trabaho. Isang halimbawa pa ay ang personal na alitan. Bagamat mahirap at nakaka-stress, ang mga sandaling ito ay pagkakataon upang magpraktis ng pasensya, empatiya, at maayos na komunikasyon. Ang bawat hindi pagkakasunduan ay nagiging oportunidad upang mas maunawaan ang pananaw ng iba at mapabuti ang ating kakayahan sa paglutas ng mga isyu. Ang pinakapuso ng pagyakap sa mga hamon ay nakasalalay sa pagtatanong ng, ano ang maaari kong matutunan mula rito? Sa halip na maging mga biktima ng ating kalagayan, nagiging aktibo tayong mag-aaral at tagapaglutas ng problema. Hindi ibig sabihin ito na magiging madali ang mga pagsubok. Pero ibig sabihin ito ay haharapin natin ang mga ito ng may pananaw na nakatuon sa paglago. Ayon nga kay Epictetus, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Ito ang esensya ng Stoicism, ang makita ang higit pa sa agarang sakit o pagkabigo at matutunan ang mga leksyon at oportunidad na nakatago sa likod nito. Kaya, kapag nahaharap ka sa isang hamon, maliit man o malaki, huminto at baguhin ang pananaw. Tanungin kung ano ang maaari mong matutunan mula rito at kung paano ka nito magiging mas malakas at matalino. Ang mga hadlang ay hindi lamang mga pagsubok.
Sila ay mga pagkakataon para sa paglago. Sa pamamagitan ng pagyakap sa Stoic na pananaw, mas magaan at mas matatag nating magagampanan ang mga pagsubok sa buhay. Marami sa atin ang madalas makarinig ng mabuhay sa kasalukuyan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga? Prinsipyo 3. Mamuhay sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin ng mamuhay sa kasalukuyan ay ganap na yakapin at maranasan kung nasaan ka ngayon, nang hindi nagpapadala sa mga alalahanin tungkol sa bukas o mga pagsisisi sa nakaraan. Ang buhay kasama ang lahat ng mga magagandang aspeto, hamon at mga sorpresa ay nangyayari sa ngayon. Hindi ito isang bagong konsepto. Ito ay matagal ng bahagi ng pilosopiyang Stoic at ipinahayag na rin ng mga dakilang isipan tulad nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus at patuloy na inuukit ng mga modernong psychologist. Isang beses na sinabi ni Marcus Aurelius, huwag magbigay pansin sa nakaraan. Huwag mangarap ng tungkol sa hinaharap. Ituon ang isipan sa kasalukuyan. Naiintindihan niya na ang lakas ng pamumuhay sa kasalukuyan ay nasa kakayahan nitong mag-ugat sa atin, linisin ang ating isipan, at matutunan ang pagpapahalaga sa buhay habang ito ay nagaganap. Ngunit hindi madali ang manatiling naroroon. Madalas ang ating isipan ay puno ng mga iniisip, alalahanin, at mga ulit ng mga karanasan sa nakaraan. Ang mental na ingay na ito ay naglalayo sa atin mula sa yaman ng ngayon. Maganda ang sinabi ni Carl Jung, ang pinakamaliit na bagay na may kahulugan ay mas mahalaga sa buhay kaysa sa pinakamalaking bagay na walang halaga. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nagbibigay ng kahulugan sa mga araw-araw na sandali, kaya't pinapayaman nito ang ating buhay ng higit pa sa ating inaasahan. Binanggit din ni Aristotle ang kahalagahan ng pagiging mulat sa kasalukuyan upang makamit ang eudaimonia, isang estado ng kaligayahan, kalusugan at kasaganaan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtutok sa aming ngayon, makakamtan natin ang isang buhay na puno ng kabutihan at kasiyahan. Ang pagsasanay ng presensya ay nagsisimula sa mindfulness, ang pagbibigay pansin sa bawat sandali ng walang paghatol. Kapag kumakain ka, namnamin ang bawat kagat. Kapag naglalakad, pakiramdaman ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Kapag nakikinig, pakinggan ng buo ang kausap mo nang hindi iniisip ang susunod mong sasabihin. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagbabalik sa atin sa kasalukuyan. Kaya't ang buhay ay nagiging mas makulay at puno ng kahulugan. Tama si Seneca nang sinabi niyang, ang tunay na kaligayahan ay ang magtamasa ng kasalukuyan nang walang pag-aalala tungkol sa hinaharap. Napansin niyang ang pagkabahala sa mga darating o mga nagdaang bagay ay nagpapawala ng kasiyahan sa kasalukuyan. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay hindi ibig sabihin na binabalewala natin ang nakaraan o hinaharap. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse kung saan natututo tayo at nagpaplano ng hindi tinatabunan ng alinman sa mga iyon. Sa balanse na iyon matatagpuan natin ang kapayapaan at kasiyahan. Bawat sandali ay may pagkakataon upang mag-reset at mag-focus muli. Dito sa kasalukuyan tayo nabubuhay, umiibig at bumubuo ng mga alaala. Kaya magsikap tayong maging mas presensya sa ating buhay. Pahalagahan natin ang ngayon dahil dito, sa sandaling ito, nagaganap ang tunay na buhay. Self-discipline, hindi tungkol sa mga mahigpit na schedule at walang kasiyahang buhay. Alam ko madalas na naiisip natin na ang salitang self-discipline ay may kinalaman sa mahigpit na mga plano at isang buhay na puno ng sakripisyo. Pero hayaang baguhin natin ang pananaw na ito. Ang self-discipline ay hindi tungkol sa paghihigpit ng ating buhay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng lakas sa ating sarili upang gumawa ng mga desisyon na akma sa ating pinakapayak na mga prinsipyo
at pangmatagalang pangarap. Ito ay ang pagpili ng tamang bagay para sa atin, hindi ang mga madaling gawin sa ngayon. Sa kabuuan nito, Prinsipyo 4. Pagbuo ng disiplina sa sarili ay tungkol sa paghahari sa ating mga sarili. Ang pagbuo ng disiplina sa sarili ay nangangahulugang pagkakaroon ng kontrol sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng oo sa mga bagay na makikinabang tayo at hindi sa mga bagay na wala namang pakinabang sa atin, kahit na mahirap. Isipin mo, kung ito man ay ang pagtutok sa isang ehersisyo, ang mag-ipon ng pera kaysa sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan, o ang pagpatay sa Netflix para mag-focus sa isang proyekto, ang mga desisyong ito ay hindi agad magdudulot ng kasiyahan, ngunit naglalatag sila ng landas para sa pangmatagalang kasiyahan at tagumpay. Maraming sinasabi ang Stoic na filosofiya tungkol sa disiplina sa sarili. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at Stoic na pilosopo, ay sumulat ng may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maging aware sa ito at matutuklasan mo ang iyong lakas. Ang makapangyarihang pahayag na ito ay nagpapakita ng esensya ng disiplina sa sarili. Ang pagkontrol sa ating mga pagnanasa, emosyon at kilos sa kabila ng mga tukso at abala sa paligid. Ipinagpatuloy ni Seneca ang karunungang ito, hinikayat tayo na maging matatag at kontrolin ang ating mga kagustuhan, imbes na tayo ang magpakontrol sa kanila. Alam niya na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, mula sa ating kakayahang pamahalaan ang ating mga sarili at ang ating mga pagnanasa. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng disiplina sa sarili? Ayon kay Aristotle, ang sinaunang pilosopong Griego, naniniwala siya na ang kahusayan at kabutihan ay nakakamtan sa pamamagitan ng mga gawain. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng disiplina sa sarili, natututo tayong bumuo ng mga habits na maghuhubog sa atin upang maging pinakamainam na bersyon ng ating mga sarili. Hindi ito tungkol sa paminsang mga pagsubok ng lakas ng loob, kundi tungkol sa patuloy na paggawa ng mga desisyon na nakabase sa ating mga prinsipyo at pangmatagalang layunin. Ang prinsipyong ito ay tugma rin sa makabagong psikolohiya. Sinabi ni Carl Jung, isang tagapanguna sa larangan ng psikolohiya, ang kahalagahan ng pag-integrate ng lahat ng aspeto ng ating personalidad upang lubos na mabuhay. Ang integrasyong ito ay nangangailangan ng disiplina sa sarili habang tayo ay humaharap sa magkasalungat na pagnanasa at pinipili ang mga landas na magsusustento sa ating pangkalahatang kalusugan at paglago. Paano nga ba tayo makakabuo ng disiplina sa sarili sa ating araw-araw na buhay? Magsimula sa maliliit na hakbang. Pumili ng isang bagay na nais mong pagbutihin. Maaring ito ay ang iyong dieta, iyong routine sa pag-eehersisyo, o ang iyong mga gawi sa paggastos. Magtakda ng malinaw at abot kayang layunin at gawing isang araw sa bawat pagkakataon. Tuwing gagawa ka ng desisyon na umaayon sa iyong pangmatagalang layunin, pinapalakas mo ang iyong disiplina sa sarili. Paalala ni Epictetus, walang dakilang bagay na agad na nangyayari. Ang disiplina sa sarili ay binubuo ng maliliit, patuloy na hakbang. Ito ay tungkol sa progreso, hindi pagiging perpekto. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon upang magsanay ng disiplina sa sarili, upang pumili ng mga hakbang na magdadala sa atin palapit sa ating mga nais maging. Isa itong paglalakbay, isang paglalakbay na nangangailangan ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng ating mga nais ngayon at ang ating pinakamahalagang pangarap. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na maaring mahirap sa ngayon, ngunit sa huli magdadala sa atin ng kaligayahan, kapayapaan at tagumpay. Kaya magkaisa tayo sa paglalakbay na ito
at magtulungan sa pagpili ng tamang landas. Hindi lamang ang pinakamadali. Tandaan, sa larangan ng disiplina sa sarili matatagpuan ang landas patungo sa pag-abot ng ating mga pangarap at pamumuhay ng isang buhay na tunay nating minamahal. Emosyonal na resilience, pagharap sa mga hamon ng buhay. At kapag ang buhay ay nagbigay ng pagsubok, nakakaranas tayo ng magulong emosyon. Ang pakiramdam ng galit, kalungkutan o pagka-frustrate ay natural na bahagi ng pagiging tao. Ngunit narito ang susi. Hindi lang ang emosyon na nararamdaman natin, kundi kung paano natin sila hinaharap. Dito pumapasok ang magic ng emosyonal na resilience. Ang emosyonal na resilience ay parang superpower. Ito ang nagbibigay daan sa atin upang mag-navigate sa mga bagyong dulot ng buhay na may biyaya at lumabas na mas malakas sa kabilang dulo. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng ating emosyon, pag-unawa sa mga ito, at paggawa ng mga positibong hakbang upang magpatuloy imbes na magpatalo sa kanila. Maraming sinabi ang mga Stoics tungkol dito. Paalala ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maging aware sa ito at matutuklasan mo ang iyong lakas. Ang malalim na insight na ito ay tumatalakay sa pinakapuso ng emosyonal na resilience. Bagamat hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa ating paligid, kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Hindi kailangang magdikta ang ating emosyon sa ating mga aksyon. Pumapalo rin si Seneca dito, itinuro niya na ang mga pagsubok sa buhay ay mga pagsubok sa ating karakter at katatagan. Sa pagharap sa ating mga emosyon ng may pag-unawa at pasensya, tayo ay nagiging mas matalino at mas matatag. Paano nga ba natin mapapalago ang emosyonal na resilience? Nagsisimula ito sa self-awareness. Ang pagiging mulat sa ating mga emosyon at reaksyon ay tumutulong sa atin upang mas lalong maunawaan ang ating mga sarili. Okay lang na maramdaman ang ating nararamdaman, ngunit imbes na mag-react agad, maaari nating piliing mag-respond sa paraan na ayon sa ating mga prinsipyo at pangmatagalang kalusugan. Tinukoy ni Aristotle ang golden mean, ang balanse sa pagitan ng labis at kakulangan na mahusay na tumutugma sa emosyonal na resilience. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanseng tugon sa ating mga emosyon. Hindi ang pagpigil sa mga ito, ngunit hindi rin ang pagpapadala sa mga ito. Sinabi ni Carl Jung, isang tagapanguna sa psikolohiya, ang pangangailangan ng pag-integrate ng lahat ng aspeto ng ating kaisipan upang makamtan ang kabuuan. Bahagi ng integrasyong ito ay ang pagharap, pag-unawa, at pagkatuto mula sa ating mga emosyon. Ito ang puso ng resilience. Kaya, kapag ikaw ay nasa gitna ng malalakas na emosyon, magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot sa iyong sarili na maramdaman ito. Kilalanin ang iyong emosyon ng walang paghatol at pagkatapos ay huminto upang maunawaan kung ano ang nagpasimula sa mga ito. Ang pagninilay-nilay na ito ay magbibigay ng mahalagang insight sa iyong mga emosyonal na pattern. Paalala ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. Ang makapangyarihang paalala na ito ay nagpapakita na ang ating mga reaksyon ang humuhubog sa ating mga karanasan. Sa halip na mag-react, maaari tayong mag-respond ng may layunin at positibong pag-iisip. Prinsipyo 5. Pag-develop ng emosyonal na resilience ay isang paglalakbay. Ang pagbuo ng emosyonal na resilience ay isang paglalakbay na nangangailangan ng pagiging maingat sa kasalukuyan, pagmumuni-muni sa sarili at pasensya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga kasangkapan para sa pagharap sa mga pagsubok, tulad ng pagsusulat ng journal, pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan,
o pagsasanay ng mga relaxation techniques. At higit sa lahat, ang pagpapakita ng malasakit sa ating sarili habang pinapanday natin ang ating emosyon. Ang emosyonal na resilience ay hindi nangangahulugang iwasan ang mga negatibong emosyon. Ito ay ang matutong sumakay sa mga alon ng emosyon ng may biyaya na lumalabas na mas malakas at mas may malasakit sa ating sarili. Sa pagpapalakas ng ating emosyonal na resilience, binibigyan natin ang ating mga sarili ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at kahinahunan. Tanggapin natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, nagtutulungan upang maging mas matatag sa ating emosyon at sa huli, magtaglay ng mas makulay at mas buo na buhay. Madalas ipaalala ng mga Stoics, sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ang memento mori, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay inspirasyon para sa mas malalim na pagpapahalaga sa bawat sandali. Naniniwala sila na ang pagpapalala ng kamatayan ay tumutulong sa atin na mabuhay ng mas buo, may kamalayan at may pasasalamat. Isinusulat ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations ang mga pagninilay tungkol sa pagiging panandalian ng buhay. Hinikayat niya tayo na mabuhay ayon sa ating mga pinahahalagahan at pagyamanin ang ating oras. Baka ngayong araw umalis ka na sa buhay. Hayaang ito ang magtakda ng iyong mga gagawin, sasabihin at iisipin. Hindi ito isang tawag para malungkot, kundi isang tawag para sa kaliwanagan. Pinapalakas tayo nito upang bitawan ang mga walang kabuluhang bagay at mabuhay ng may layunin at integridad. Si Seneca gayon din ay nagsalita tungkol sa pagiging maikli ng buhay. Hinihikayat tayo na huwag mag-aksaya ng oras kundi magtayo ng kahulugan. Naniniwala siya na sa pag-iisip tungkol sa kamatayan, tayo ay nabubuhay ng mas matalino at pinapahalagahan ang ating mga relasyon at mga karanasan. Si Epictetus naman ay binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutok sa kasalukuyan at paggamit ng ating oras ng maayos. Prinsipyo 6. Paano natin maaaring yakapin ang memento mori sa ating mga buhay nang hindi ito nagiging mabigat o madilim? Ang unang hakbang ay ang pagbabago ng ating pananaw. Sa halip na matakot sa kamatayan, maaari natin itong ituring bilang isang malakas na motibasyon upang mabuhay ng mas buo. Ang memento mori ay hindi isang tawag para matakot, kundi isang paalala na ang buhay ay hindi permanente, kaya't nararapat lamang na pahalagahan natin ang bawat sandali. Hindi ito tungkol sa pagpapaliban ng ating mga pangarap o kaligayahan para sa isang hinaharap na hindi tiyak. Isipin mo kung ano ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Isang malikhaing proyekto, pakikipag-ugnayan sa isang mahal sa buhay, o simpleng pagninilay at pagpapahalaga sa mga araw-araw na sandali. Ang memento mori ay nagsasabing, huwag gawing karaniwan ang ating oras. Itinutulak tayo nitong mamuhay ng tapat, magsabi ng ating totoo, magmahal ng buo, at maging present sa bawat sandali. Tinutulungan tayo nitong magpasalamat sa pagiging pansamantala ng buhay at pagpapalalim ng ating pasasalamat sa mga oras na mayroon tayo. Ang pag-alala na tayo'y mamamatay balang araw ay nagiging gabay upang tunay na magpahalaga sa araw na ito. Sa pagyakap sa memento mori, hindi tayo natatakot kundi natututo tayong magpasalamat, magbago at lalong pahalagahan ang ating buhay. Upang ipagdiwang ang buhay, gawin nating mahalaga ang bawat sandali. Hindi dahil natatakot tayo sa pagtatapos nito, kundi dahil iniibig natin ang buhay mismo. Mabuhay tayo ng may layunin, nang sa huli, kapag dumating na ang ating oras, wala tayong pagsisisi. Alam natin na tayo ay nabuhay ng buo, nagmahal ng tapat, at pinahalagahan ang kamangha-manghang paglalakbay ng buhay.
ang pagpapahalaga sa kasalukuyan at sa bawat pagkakataon kahanga-hanga kung paanong isang simpleng konsepto ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating buhay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating focus mula sa mga bagay na wala tayo, patungo sa pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagsasanay na ito ay maaaring maging isang tunay na pagbabago sa ating pananaw, lalo na sa mga araw na parang laban sa hangin ang lahat. Ang mga Stoics, sa kanilang karunungan, ay laging nagsasabi ng tungkol sa pagpapasalamat. Naniniwala sila na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon na tayo. Si Marcus Aurelius, sa kanyang mga akda, ay laging ipinapaalala ang kahalagahan ng pagtutok sa kasalukuyan at paghahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay. Sabi niya, kapag gumising ka sa umaga, isipin mo kung gaano kalaking pribilehiyo na mabuhay, na huminga, mag-isip, mag-enjoy, at magmahal. Ito ang purong pagpapasalamat, ang pagkilala sa halaga ng buhay at ang mga biyayang ibinibigay nito sa atin araw-araw. Si Seneca naman ay nagbigay diin sa kung paano ang ating mga hangarin ay maaring maghatid sa atin sa maling direksyon, palaging naghahanap ng higit pa at hindi nakakahanap ng tunay na kasiyahan. Ipinakita niya na sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na mayroon tayo at ang pagkakaroon ng pag-unawa na ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay nasa ating mga kamay na, makakamtan natin ang tunay na kasiyahan. Si Epictetus, nakilala sa kanyang praktikal na pamamaraan ng Stoicismo, ay nagsabi na dapat nating pahalagahan ang ating kasalukuyang kalagayan. Ano man ito. Naniniwala siya na sa pagtanggap at paghahanap ng kahulugan sa ating sitwasyon ngayon, makakamtan natin ang mas matagumpay at mas kontentong buhay. Paano magpa-practice ng pagpapasalamat sa araw-araw? Paano nga ba natin mapapapractice ang pagpapasalamat, lalo na kapag may mga pagsubok na dumarating? Nagsisimula ito sa paggawa ng isang araw-araw na ugali. Tuwing umaga o gabi, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa 3 bagay na nagpapasalamat ka. Maaring ito ay kasing simple ng mainit na tasa ng kape, isang pag-uusap sa kaibigan, o ang kagandahan ng paglubog ng araw. Ang ganitong gawain ay makakatulong upang baguhin ang ating utak na tumutok sa mga positibong bagay na magpapalakas sa ating mood at pananaw sa buhay. Ang pagpapasalamat ay hindi lang tungkol sa mga magagandang bagay. Kailangan din nating yakapin ang mga hamon at hanapin ang mga aral sa mga ito. Sa halip na tanungin, bakit ito nangyayari sa akin? Maari nating itanong, ano ang matutunan ko dito? Ang ganitong pagbabago sa pananaw ay tumutulong sa atin na pahalagahan ang ating mga karanasan, mabuti man o masama, bilang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Prinsipyo 7. Ang pagpapractice ng pagpapasalamat ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagpapahalaga sa mga tao sa ating buhay, hindi lang natin pinapasaya ang kanilang araw, kundi pinapalakas din natin ang ating koneksyon sa kanila. Ang isang simpleng salamat ay may malalim na epekto. Ipinapakita nito na sila'y pinahahalagahan at minamahal. Si Aristotle ay nagsalita tungkol sa pag-alala sa kabutihan ng ating buhay at ang pagsusumikap na mamuhay ng isang marangal na buhay. Naniniwala siya na ang pagpapasalamat ay susi sa pagkamit ng eudaimonia, ang tunay na kaligayahan. Dahil ito ay nagbibigay daan upang pahalagahan natin ang kabutihan na nasa paligid natin at sa ating mga sarili. Pati na rin ang modernong psikolohiya ay sumusuporta sa mga benepisyo ng pagpapasalamat. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong regular na nagpapasalamat ay nakakaranas ng mas kaunting pagkabahala,
mas magaan ang kanilang tulog at may mas positibong pananaw sa buhay. Tulad ng sinabi ni Carl Jung, ang salitang kaligayahan ay mawawala ang kahulugan kung hindi ito itatapat ng kalungkutan. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapasalamat sa buong spektrum ng ating mga karanasan, natutuklasan natin ang mas malalim at mas tapat na uri ng kaligayahan. Kaya't gawing pundasyon ng ating araw-araw na buhay ang pagpapasalamat. Ipagdiwang natin ang mga maliliit na tagumpay, pahalagahan ang mga sandali ng koneksyon, at humanap ng kaligayahan sa mga simpleng kasiyahan. Sa pagtutok sa mga bagay na mayroon tayo, hindi sa mga bagay na wala tayo, nagmumula sa atin ang isang pakiramdam ng kasaganaan at kaligayahan na nagmumula sa loob. Tandaan, hindi kaligayahan ang nagdadala sa atin ng pagpapasalamat. Ito ang pagpapasalamat na nagdadala sa atin ng kaligayahan. Punuin natin ang ating mga baso ng kalahating puno, itaas ito, at mag-toast sa kagandahan ng pagpapasalamat sa ating mga buhay. Isang tagay para sa paghahanap ng pilak na gilid kahit sa pinakamadilim na araw. Ang pagkilala sa personal na kahusayan at pagpapabuti ng sarili. Ang mga Stoics ay may malalim na pag-unawa sa personal na kahusayan. Naniniwala sila na ang kahusayan o birtud ang tanging mabuti at ang lahat ng ating ginagawa ay dapat magtulungan patungo sa pamumuhay ng isang marangal na buhay. Si Marcus Aurelius, halimbawa, ay isang pangunahing halimbawa ng isang tao na nagsusumikap para sa personal na kahusayan. Sinabi niya, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat na isang mabuting tao. Maging isa. Ang simpleng ngunit makapangyarihang pahayag na ito ay sumasalamin sa diwa ng personal na kahusayan. Ang isabuhay ang mga pagpapahalaga na ating hinahangaan at magsikap na isabuhay ito araw-araw. Si Seneca naman ay binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapabuti ng sarili at walang hanggang pagkatuto. Ipinagpapalagay niya na ang tunay na kahusayan ay nagmumula sa loob at nasasalamin sa ating mga aksyon at pagpili. Naniniwala siya na ang buhay ay dapat isagawa alinsunod sa kalikasan at dahilan. Si Epictetus naman ay nagbigay diin sa papel ng personal na responsibilidad sa pagkamit ng kahusayan. Itinuturo niya na ang ating mga reaksyon, emosyon at kalooban ay nasa ating kontrol at ang pagmaster sa mga ito ay susi sa pamumuhay ng isang marangal na buhay. Ano ang ibig sabihin ng personal na kahusayan? Prinsipyo 8. Ang pagtutok sa personal na kahusayan. Ano ang ibig sabihin ng pagtutok sa personal na kahusayan sa ating pang-araw-araw na buhay? Nagsisimula ito sa pagtatakda ng personal na pamantayan batay sa ating mga pagpapahalaga at layunin, hindi ayon sa mga inaasahan ng lipunan. Pagdating sa tagumpay ng iba, mahalaga ang malaman kung sino tayo, maintindihan ang ating mga kalakasan at kahinaan, at gumawa ng mga hakbang upang magpatuloy na mag-improve. Ang personal na kahusayan ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa ating resilience. Paano tayo tumutugon sa mga pagsubok at kabiguan, hindi lang sa mga tagumpay. Tulad ng sinabi ni Aristotle, ang kahusayan ay hindi aksidente. Ito ay palaging resulta ng mataas na layunin, taos-pusong pagsusumikap, at matalinong pagpapasya. Ipinapakita nito ang matalinong pagpili ng maraming alternatibo. Ang pagpili, hindi pagkakataon, ang tumutukoy sa iyong kapalaran. Ipinapakita nito na ang mga hamon ay hindi mga hadlang, kundi mga pagkakataon para matuto at mag-grow. Ang pagtutok sa personal na kahusayan ay nangangahulugang paglinang ng isang growth mindset, a concept na pinalakas ng modernong psikolohiya. Ito ay paniniwala na ang ating mga kakayahan at talino ay maaring mapabuti sa pamamagitan ng dedikasyon at pagsusumikap.
Ang mindset na ito ay nagtutulak sa atin na yakapin ang mga hamon, magpatuloy kahit sa harap ng mga pagkatalo, at makita ang pagsisikap bilang daan patungo sa mastery. Ang personal na kahusayan ay nangangahulugan din ng pamumuhay ng tapat sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa ating mga pagpapahalaga, kahit na hindi ito madali. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na tumutugma sa kung sino tayo at kung sino ang nais nating maging, at pagpapahalaga sa ating paglalakbay, kasama na ang mga pagsubok at tagumpay. Ang pagpapraktis ng pagpapasalamat, tulad ng tinalakay natin kanina, ay kaugnay din ng personal na kahusayan. Sa pagpapahalaga sa ating mayroon at kung nasaan tayo sa ating paglalakbay, pinapalakas natin ang ating positibong pananaw na sumusuporta sa ating paglago at kagalingan. Kaya't magsimula tayo ng pagtutok sa personal na kahusayan. Itakda natin ang ating sariling pamantayan, yakapin ang ating natatanging landas, at ipagdiwang ang ating mga progreso. Tandaan, hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging proud sa kung sino tayo at kung paano tayo namumuhay. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng ating mga pagsisikap, pagkatuto mula sa ating mga karanasan, at patuloy na pagsusulong upang maging pinakamahusay na bersyon ng ating mga sarili. Pagpapahalaga sa sarili sa mundo ng social media, sa isang mundo na puspos ng social media, kung saan ang mga likes, follows at comments ay madalas na nagtatakda ng ating pagpapahalaga sa sarili, madali tayong mahulog sa bitag ng pagpapahalaga sa ating sarili batay sa opinyon ng iba. Ngunit narito ang isang nakakagaan ng loob na katotohanan. Ang iyong kahalagahan ay hindi nakabase sa panlabas na pag-apruba. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa iyong sarili, pagyakap sa iyong autentisidad, at pamumuhay ayon sa iyong mga pagpapahalaga. Ang mga Stoics, ang mga sinaunang pilosopong patuloy nating binabalikan para sa walang panahong karunungan, ay may maraming nasabi tungkol dito. Itinuturo nila na ang ating inner peace at kalayaan ay nagmumula sa pagtutok sa mga bagay na nasa ating kontrol, ang ating mga aksyon, mga pag-iisip, at ating integridad, hindi sa pabago-bagong opinyon ng iba. Si Marcus Aurelius ay matalino nang sinabi, "Madalas kong naiisip kung paano ito na bawat tao ay mas mahal ang kanyang sarili kaysa sa lahat ng iba pang tao. Ngunit itinataas pa rin ang halaga ng kanyang opinyon ng iba kaysa sa kanyang sariling opinyon." Ang nakakagulat na obserbasyon na ito ay nagpapakita ng isang paradox na marami sa atin ang pinagdadaanan. Pinapahalagahan ang mga paghuhusga ng iba kaysa sa ating sariling pagpapahalaga sa ating sarili. Si Seneca ay umangkop sa ganitong pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pamumuhay ng isang buhay na tapat sa ating sarili. Hindi ang isa na hinubog ng mga inaasahan o pag-apruba ng iba. Naniniwala siya na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob, mula sa pamumuhay ng isang buhay na tumutugma sa ating mga prinsipyo at pagpapahalaga. Si Epictetus naman ay nagturo na ang pag-aalala tungkol sa opinyon ng iba ay nasa labas ng ating kontrol at sa makatuwid, hindi karapat-dapat sa ating enerhiya. Hinihikayat niya tayo na magtutok sa ating mga aksyon at mamuhay ng may birtud, dahil dito nakasalalay ang ating tunay na kapangyarihan. Prinsipyo siyam, pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga sa ating tunay na pagkatao. Paano nga ba natin sisimulang alagaan ang ating sarili at mas pagtuunan ng pansin ang pagiging tapat sa ating tunay na pagkatao kaysa sa iniisip ng iba? Una, kailangan nating maintindihan na tayo ang may kontrol sa ating kwento sa buhay. Tayo ang may kapangyarihang magtakda ng ating halaga, hindi ang lipunan, hindi ang ating mga taga-subaybay sa social media
ni hindi ang mga tao sa ating paligid. Ang halaga natin ay nakabase sa kung sino tayo, sa mga pagpapahalagang ating pinaninindigan, sa kabutihang ipinapakita natin, at sa pagsusumikap na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Pangalawa, mag-practice ng self-reflection. Tanungin ang iyong sarili, kanino ba ang buhay ko? Gumagawa ba ako ng mga desisyon batay sa aking mga nais o sinusubukan kong magkasya sa inaasahan ng iba? Ang pagsusuri sa mga tanong na ito ay makakatulong upang muling itama ang ating mga hakbang at tiyakin na ang ating mga desisyon ay tumutugma sa ating tunay na pagkatao. Pangatlo, yakapin ang pagiging vulnerable. Ang pagiging tapat sa ating sarili ay nangangahulugang pagiging bukas tungkol sa ating mga kahinaan at pagkakamali, at pag-unawa na ang perpeksyon ay isang ilusyon. Okay lang na maging work in progress, magkamali at matuto mula dito. Ang ganitong uri ng autentisidad ay magdadala ng mga tamang tao sa ating buhay, mga tao na tunay na magpapahalaga sa ating pagiging tunay. Bukod dito, alalahanin ang mga salita ni Aristotle tungkol sa golden mean, ang paghahanap ng balanse sa buhay. Kung ilalapat natin ito sa ating labis na pag-aalala sa opinyon ng iba, ito ay tungkol sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagtanggap ng makatarungang feedback at ang pagpapanatili ng ating autonomiya at pagpapahalaga sa sarili. Sa pag-integrate ng Stoic mindset sa ating buhay, nauunawaan natin na ang ating halaga ay nakabase sa ating mga birtud, mga aksyon, at ang ating dedikasyon sa pamumuhay ng makulay at makatarungang buhay, hindi sa mga panlabas na papuri o pag-uapruba. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang malakas na panloob na pader na hindi matitinag ng mga pabago-bagong opinyon ng iba. Mag-commit tayo na pahalagahan ang ating sarili sa kung sino talaga tayo, hindi sa bilang ng mga likes, follows o ang pag-apruba ng iba. Pagiging tapat sa sarili at pag-uunawa sa ating tunay na halaga. Madalas nating naririnig ang mga salitang ito. Ang halaga natin ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita ng iba, kundi sa kung sino tayo sa kabila ng lahat ng ingay sa paligid. Kapag ipinakita natin ang ating tunay na sarili, nagiging bukas tayo sa pagbuo ng mga relasyon na tunay at may kahulugan. Sa bawat hakbang na gagawin natin upang yakapin ang ating pagkatao, magbubukas tayo ng pinto para sa mas tunay at mas malalim na koneksyon sa iba. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi natin makokontrol ang opinyon ng iba, ngunit makokontrol natin ang ating mga aksyon. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang ating paggalang sa sarili at ang ating malasakit sa paggawa ng mabuti, anuman ang tingin ng iba. Ang pagiging tapat sa sarili ay nagiging susi sa ating personal na kalayaan at tunay na kasiyahan. Sa ganitong paraan, nakakapagbigay tayo ng liwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating sariling autentisidad at kabutihang loob. Tiyak, ang mga hakbang na ito ay hindi palaging madali, ngunit sila ang maghuhubog sa atin tungo sa isang buhay na puno ng tunay na halaga. Let's commit to living authentically, with courage and clarity, always remembering that our worth is inherent and unique. By being true to ourselves, we not only enrich our own lives, but also inspire others to do the same. Prinsipyo 10. Pagtanggap sa pagbabago, isang susi sa paglago at kaligayahan. Ang pagtanggap sa pagbabago ay hindi lamang mahalaga, ito ay isang kinakailangan para sa ating personal na pag-unlad at kaligayahan. Ang tanging tiyak sa buhay ay ang pagbabago. Kapag natutunan natin itong yakapin at tanggapin, nagiging mas madali at mas magaan ang pag-navigate sa mga pagbabago. At nakakakita tayo ng mga oportunidad sa bawat pagbabago. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, tanggapin ang anumang dumating sa iyo
na nakawoven sa pattern ng iyong tadhana, sapagkat ano pa ba ang mas akma sa iyong mga pangangailangan? Ang malalim na pagtanggap sa pagbabago bilang bahagi ng buhay ay nagbibigay sa atin ng pananaw na bawat pagbabago, kahit pa ito ay mabuti o masama sa ating pananaw, ay may dahilan at bahagi ng ating kwento. Si Seneca naman ay nagturo na ang labis na attachment sa ating kasalukuyang kalagayan ay maaring magdulot ng pagkabigo. Dahil sa huli, ang mga kalagayan ay magbabago. Ipinayo niya na maging flexible tayo at tanggapin ang pagbabago bilang isang bahagi ng ating personal na pag-unlad at kaligayahan. Si Epictetus ay nagturo na dapat nating paghiwalayin ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga hindi natin kayang kontrolin. Bagamat hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari, kaya nating kontrolin ang ating mga reaksyon patungkol dito. Ang mindset na ito ay nagbibigay lakas sa atin upang tanggapin ang mga pagbabago at makahanap ng mga pagkakataon para sa paglago sa bawat hakbang na ginagawa natin. Paano nga ba natin matututunang tanggapin ang pagbabago? Pagtanggap sa pagbabago bilang isang natural na bahagi ng buhay. Una, kailangan nating tanggapin na ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ito ang natural na pagkakaayos ng mundo. Ang mga panahon ay nagbabago, ang mga tao ay dumaan at lilisan, at pati na ang ating mga katawan ay nagbabago at nagsusustento. Ang pagtanggap sa pagbabago ay nangangahulugang pagtanggap sa buhay mismo, pagpapraktis ng mindfulness. Pangalawa, ang pagiging naroroon sa kasalukuyan ay nakakatulong sa atin upang pahalagahan ang ating mga kasalukuyang karanasan nang hindi nakakapit sa mga ito. Ang ganitong kamalayan ay nagbubukas sa atin ng puwang para tanggapin ang mga pagbabago kapag dumating na ang oras na kailangan nating pakawalan ang mga karanasang ito. Paghahanap ng mga aral sa pagbabago. Pangatlo, sa bawat pagbabago sa ating buhay, anuman ang hirap o saya na dulot nito, laging may mga pagkakataon para matuto at lumago. Imbes na tanungin ang ating sarili, bakit ito nangyari sa akin? Maaari natin tanungin, ano ang matututunan ko mula rito? Ang ganitong pagbabago sa pananaw ay maaaring gawing mga hakbang ang mga pagsubok at magbigay daan sa ating paglago. Si Aristotle ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pamumuhay ayon sa birtud bilang susi sa kaligayahan. Bahagi ng birtud ang pagiging adaptable, ang kakayahang makibagay sa mga pagbabago sa buhay ng may kahinahunan at karunungan. Ipinapakita nito na ang balansing buhay ay matatagpuan sa kakayahang yakapin ang mga pagbabago. Ang modernong psikolohiya ay sumusuporta rin sa Stoic na pananaw na ang pagbabago ay isang oportunidad, hindi isang banta. Ang pagtanggap sa pagbabago sa halip na takot dito ay nakakatulong upang mabawasan ang ating stress at pagkabalisa at pinapalakas ang ating kakayahan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga at kabutihan sa lahat, ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga at kabutihan sa lahat. Ngayon, habang tayo ay naglalakbay sa buhay, napakahalaga din ng pagpapalaganap ng kabutihan at malasakit sa iba. Ang Stoic na filosofiya ay hindi lamang nakatuon sa sarili, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at empatiya para sa iba. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang hindi nagbibigay ng benepisyo sa pinakakawan ay hindi nagbibigay ng benepisyo sa pukyutan. Binibigyang diin nito ang koneksyon natin sa bawat isa. Ang ating kagalingan ay kaugnay ng kagalingan ng iba. Sa ating pagiging mabait at makatarungan, hindi lamang natin tinutulungan ang iba, kundi tinutulungan din natin ang ating mga sarili na mapanatili ang ating kasiyahan at kapanatagan. Si Seneca ay nagbigay ng mahalagang paalala na ang kabutihang loob
ay hindi dapat magtangi ng tao. Kahit ang mga nagkamali sa atin ay nararapat na maging pakiramdam ng awa at pag-unawa dahil tulad din nila tayo ay dumadaan sa sariling mga hamon at limitasyon. Si Epictetus, bilang isang praktikal na Stoic, ay nagsabi na dapat natin subukang intindihin ang pananaw ng iba. Ang bawat tao ay may sariling dahilan at pinagmulan ng mga aksyon nila, at ang tunay na empatiya ay nakatuon sa pag-unawa sa kanilang mga karanasan at pananaw. Pagbuo ng isang mas malasakit na mundo. Kaya't habang tinatanggap natin ang pagbabago sa ating buhay, naway mapalaganap din natin ang kabutihang loob at empatiya sa ating mga kapwa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa isa't isa at pagtulong sa isa't isa sa mga pagsubok ng buhay, matutulungan natin ang ating mundo na maging isang mas mabuti at mas mahabagin na lugar. Tayo ay magkaisa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kaya't magkaisa tayo sa pagtulong sa bawat isa sa pamamagitan ng malasakit at kabutihang loob. Prinsipyo 11. Pagpapraktis ng pagpapahalaga at empatiya sa araw-araw na buhay. Paano nga ba natin maisasabuhay ang pagpapahalaga at empatiya sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, nagsisimula ito sa pagpapakinig. Ang tunay na pakikinig sa mga kwento, karanasan, at nararamdaman ng mga tao sa ating paligid. Ang pagpapakita ng interes sa kanilang mga buhay, pag-unawa sa kanilang mga pakikibaka, kaligayahan, takot, at mga pag-asa ay isang malalim na aktibidad ng pag-unawa. Sa ganitong paraan, nalilikha ang isang koneksyon na nagpapalalim ng ating ugnayan bilang mga tao. Pangalawa, mga simpleng gawa ng kabutihan, kahit na ito ay maliit, ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa araw ng isang tao. Isang ngiti, isang magiliw na salita, isang oras ng pakikinig. Lahat ng ito ay may malalim na epekto. Sa pagiging naroroon at nakatutok sa iba, ipinapakita natin na mahalaga sila at ang kanilang mga nararamdaman at karanasan. Ang pagpapraktis ng pagpapahalaga at empatiya ay nangangahulugan din ng pagtulong sa mga oras ng pangangailangan, pagpapakita ng suporta at pag-unawa ng walang paghusga. Mahalaga ito dahil kinikilala natin ang halaga at dignidad ng bawat isa, anuman ang ating mga pagkakaiba. Ang pilosopong si Aristotle ay nagbigay ng mahalagang pananaw hinggil sa kahalagahan ng pagkakaibigan at empatiya. Ayon sa kanya, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa pagsasalo ng mga kaligayahan, kundi pati na rin sa pagtulong sa isa't isa sa mga oras ng kalungkutan sa pamamagitan ng empatiya at pag-unawa. Ang modernong psikolohiya ay sumusuporta sa pananaw ng Stoicism tungkol sa pagpapahalaga at empatiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga virtues na ito ay hindi lamang nakikinabang ang ating mga relasyon, kundi pati na rin ang ating sariling emosyonal na kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-caring sa iba, nakakahanap tayo ng pakiramdam ng belonging, layunin, at kaligayahan sa ating mga sarili. Tinutulungan tayo ng mga gawa ng kabutihan na magkaroon ng makulay na buhay. Bilang isang praktikal na hakbang, dapat nating alalahanin na sa likod ng bawat mukha ay may kwento at sa likod ng bawat aksyon ay may dahilan. Ang pagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa bawat isa ay nakakatulong upang gawing mas magaan at mas maganda ang ating mundo. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinapabuti ang buhay ng iba, kundi natututo rin tayo ng mas malalim na kasiyahan at kagalakan sa ating sarili. Ang mahalaga, pagtigil at pagninilay sa buhay. Mayroon ding halaga ang pagtigil at pagmumuni-muni sa ating mga ginagawa, mga iniisip, at ang landas na tinatahak natin. Isang mahalagang bahagi ng paglago, introspeksyon, at pagtutok sa ating mga pinakapayak na halaga.
Sa isang mundong laging nagmamadali, ang ganitong pagmumuni ay nagsisilbing aming angkla, tinitiyak na hindi tayo basta-basta nasusway, kundi patuloy na naglalakbay sa direksyong tapat sa ating mga prinsipyo. Ang mga Stoic ay binigyang diin ang kahalagahan ng pagmumuni. Si Marcus Aurelius, sa kanyang mga akdang Meditations, ay nagbigay ng halimbawa ng pagmumuni sa sarili. Hindi lamang siya isang emperador, naglaan siya ng oras upang suriin ang kanyang buhay, mga desisyon at moral na kompas sa pamamagitan ng pagsusulat. Nakita niya ang pagmumuni bilang isang mahalagang bahagi ng pamumuhay ng isang buhay na may layunin at birtud. Ayon sa kanya, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Ipinapakita nito na ang ating panloob na dialogo ay may malalim na epekto sa ating panlabas na realidad. Si Seneca ay nagmungkahi ng regular na pagsusuri sa sarili upang mapalago ang karunungan at pagpapabuti. Inihalin tulad niya ang buhay sa isang dula at ipinayo na kung minsan ay suriin natin ang ating mga ginagampanang mga papel. Tumatanggi ba tayo sa papel na ating nais pagganapan? Tumutugma ba ang ating mga aksyon sa script na pinapahalagahan natin? Si Epictetus, sa kanyang mga aral, ay nag-encourage na tapusin ang bawat araw ng pagsusura sa ating mga aksyon at pananaw. Hindi ito tungkol sa pagiging mapanuri o paghusga sa ating sarili, kundi sa pagpapalago ng ating kamalayan sa sarili at personal na pag-unlad. Ayon sa kanya, mahalagang itanong sa ating sarili, ano ang ginawa ko ng tama? Ano ang ginawa ko ng mali? Anong mga tungkulin ang hindi ko nagampanan? Sa mga ganitong tanong, natutulungan tayo upang magpatuloy sa tamang landas at makapag-adjust patungo sa ating mga ideal. Paano natin isasagawa ang pagsusuri sa buhay sa makabagong panahon? Gawing ugali maglaan ng ilang minuto araw-araw bago matulog, halimbawa, upang magmuni tungkol sa iyong araw. Ano ang iyong mga tagumpay? Saan ka nahirapan? At paano ka tumugon? Ang ganitong pagmumuni ay maaaring magsimula sa isang mental na ehersisyo, ngunit ang pagsulat nito ay maaaring magpataas ng benepisyo dahil ito ay nagiging isang konkretong tala ng iyong paglalakbay. Gamitin ang pagninilay bilang kasangkapan ng pasasalamat sa pagsusuri ng iyong araw, maglaan ng sandali upang kilalanin ang mga sandali ng kaligayahan, kabutihan o mga aral na natutunan. Ang pasasalamat kasabay ng pagmumuni ay tumutulong sa atin na pahalagahan ang maliliit at malalaking sandali na nagpapalago sa ating kabuuang pag-unlad. Isagawa ito ng may kabaitan at malasakit sa sarili. Ang pagmumuni ay hindi para sa pagpaparusa sa sarili. Dapat ay tingnan natin ito bilang isang pagkakataon na matuto at lumago. Magkaroon ng malasakit at pag-unawa sa sarili tulad ng kung paano natin tutulungan ang isang mabuting kaibigan. Si Aristotle ay nagsabi na ang pamumuhay ng isang buhay na mapagninilayan ay mahalaga upang magkaroon ng tunay na karunungan. Ayon sa kanya, ang tamang pag-unawa sa ating mga sarili at mga aksyon ay susi sa pamumuhay ng isang buhay ng birtud at kahusayan. Sa modernong psikolohiya, ang mga benepisyo ng regular na pagmumuni ay napatunayan, kabilang ang mga pagpapabuti sa kalusugang pangkaisipan, kalinawan ng layunin, at personal na pag-unlad. Ang pagmumuni ay isang kasangkapan upang matutunan ang mga karanasan, maproseso ang mga emosyon, at makagawa ng mas matalinong desisyon sa hinaharap. Prinsipyo 12. Pagbibigay pansin sa pagninilay at pagsusuri. Maglaan tayo ng oras upang isabuhay ang pagninilay at pagsusuri ng regular. Hayaan itong maging gabay natin na magtitiyak na hindi tayo basta-basta dumadaan sa buhay, kundi aktibong hinuhubog ito ayon sa ating mga pinahahalagahan.
Sa bawat pagkakataon na magbalik loob, natututo tayong magpatuloy ng may higit na kaalaman, mas malalim na pag-unawa, at mas tapat na koneksyon sa ating pinagmulan at mga pangarap. Pahalagahan natin ang paglalakbay ng introspeksyon dahil sa pag-alam sa ating mga sarili ay natutuklasan natin ang landas patungo sa tunay na kaligayahan at kagalakan. Ang mga aral mula sa Stoicismo ay hindi lang mga sinaunang kaalaman. Sila ay mga life hacks na makatutulong sa atin upang mas malampasan ang stress, gumawa ng mas tamang desisyon, at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Tandaan, hindi ang mga pagsubok sa buhay ang nagtatakda sa atin, kundi ang lakas na nahanap natin sa pagharap sa mga ito, ang karunungan na ating nakuha, at ang malasakit na naipapakita natin. Bawat hakbang, bawat pagmumuni, at bawat akto ng kabutihan ay isang pahina sa obra maestra na tinatawag nating buhay. Kaya't huwag lang tayong magtaglay ng buhay, magsikap tayong mabuhay ng masigla, may layunin, at tapat sa ating sarili. Habang nagpaalam tayo ngayon, kay inaanyayahan ko kayong huwag hayaan na matapos ang inspirasyong ito dito. Makikita ninyo sa screen ang isang playlist na puno ng mga kwento, karunungan, at mga estratehiya na makakatulong sa inyo na mas matutunan kung paano dumaan sa mga liko-liko ng buhay ng may grace at resilience. Pindutin ito, sumisid ng mas malalim, at patuloy na hubugin ang pinakatunay na bersyon ng inyong sarili. Magkasama, magpatuloy tayo sa paglago, pagmumuni, at pagtanggap sa maganda at masalimuot na kalikasan ng buhay. Maraming salamat sa pagbabahagi ng oras na ito sa akin. Hanggang sa muling pagkikita, tandaan, mabuhay hindi lamang para sa palakpak, kundi para sa layunin, ang layunin ng pagiging pinakatunay na sarili.